natin kasi meron naman siyang click, sabi na may-ari. Nag-ano na ako ng mga wire bossing para mabilis tayong mag-troubleshoot. Ngayon, i-start natin kung ayaw ba siyang gumana talaga. Start natin mga boss. Kung maririnig yung mga boss ay mayroon siyang click doon, no? Andun yung battery relay niya eh. Ano, no? Ngayon, magkabit tayo ng wire galing dito sa ano, yung wire na galing dito sa ignition. Ito yun mga boss. Ito yung wire na to. Ito galing sa relay. Puntang relay to eh. Galing to sa ignition. Ito ay positive to standby. Ito yung papunta ng starter mga bossing. Ngayon, tanggalin natin itong number 8. Ito, tanggalin natin to. Itong number 8 na nut. Or lagyan natin ng wire. Kung dumating ba dito yung kurente galing dun sa ignition switch mga boss. So, lagyan ko ng wire yan at tingnan natin sa multimeter kung darating ba yung kurente na galing dun sa ignition switch pag pinaandar natin. So, nagkabit na ako ng multimeter mga boss. Ito yung dugtong na galing dun sa kinabit natin na wire galing dun sa wire ng ignition switch punta ng relay. Ngayon, magkabit tayo ng ano mga boss, ang multimeter para makita natin kung sa ignition switch mga bossing. Tingnan natin sa ignition switch. Start. Yan mga boss. Yan lang siya, 10.9. Yun o, 10.9. Ito ay galing dito sa ignition switch. Ulit. Yan. 10.9. Ngayon, subukan natin i-direct mga bossing kung andar ba. Kasi ayaw niyang mag-andar sa ano eh, sa doon galing sa susian. Ngayon, subukan natin i-start. So, lagyan natin to ng kuryente direct. Kung ano to ay galing sa battery. Ngayon, i-start natin mga bossing. Kung itong wire na to, kung sa kanan, kung nakaharap tayo sa relay, yan. Kung nakaharap tayo sa battery relay o starter relay, ay sa kanan siya mga boss, ang papuntang ng starter. Ngayon, subukan natin mga boss. Hindi masyado makita. Yun. Yan mga boss. Umandar siya. Pero ano na siya ng relay. Ginamit natin ng relay, ayaw umandar mga bossing. Kaya ngayon, ang gagawin ko mga boss, tatanggalin ko muna tong battery relay niya o starter relay. Yan mga boss. Yun o. Yan, mayroon siyang kuryente galing dito. Yan, tanggalin natin yung number 10 na nut. Pwede natin hagutin itong pagtanggal mga boss kasi wala tagahawak ng camera. At tanggalin natin itong apat na tornilyo na to. Yan. At makikita mo na yung loob mga bossing, baka nag-lost contact lang or madumi lang mga bossing. Subukan natin tanggalin ha. At sa pagkabit naman mga boss, itong sakit na ang maliit ay galing to sa ignition. Tapos itong sa kaliwa ay positive. At itong sa kanan ay papunta ng starter mga bossing. Okay? At buksan na natin. Para makita natin yung ilalim. Yun mga boss, oh, napakadumi niya. Ito yung contact niya mga boss, oh. Dapat natin itong linisin. Itong contact na to. Lihaan nyo lang mga boss ng maigi
para lalabas yung tanso niyan. Tapos dito mga bossing, may napansin ako rito, mayroong lumabas yung spring. Yan mga boss, ito yung pinaka valve nya. Yan, iwan ko lang mga boss kung maayos pa ba natin to. Una, lihain lang natin to, tapos balik natin dati. Boss, nalinis na natin, yun o. Babas na yung tanso niya mga bossing. At saka itong washer na ito mga boss, ito yung kukontak dito sa punta ng starter. Ito, kailangan din yan boss, malinis natin. Ikabit na natin mga boss. Pagkabit ito rin kailangan din marinis. Ito, salpak nyo lang dito mga boss. Tapos nyan, lagay natin to mga screw bolt. Natin ay balik na natin. Balik natin dito sa kanyang mahirap yung walang nagbibideo mga boss. Tis-tis lang, kaya maayos natin yung problema ng sasakyan. Ito mga boss, ignition switch. Yan, sa gitna. Ito isang isa mga bossing ay papunta galing battery. Yan. Yan mga boss. Meron siyang number 12 na socket. Number 12 na medyo boss, nag-i-start na kaagad. Baka nabaliktad tong pagkabit natin. Subukan natin ibaliktad mga boss. Yan. At correct natin dito. Meron tong problema tong relay nito. Yung starter relay kasi itong pinaka-lock niya dito mga boss. Ito ay nabiakos, ay sabi na may-ari ay habang nananakbo yung sasakyan ay nagbiglang nag-i-start mga boss. Ito yung pinaka-lock niya mga boss. Parang mayroon siyang circlip sa kanyang dito sa spring niya mismo. At dito yung nakalagay mga boss. Yung circlip ay natanggal, dapat yan sa banda na yan ay mayroon siyang circlip para nakabaon yung spring or yung washer para hindi siya masyadong direct dito sa pinaka-relay niya. Ito kasi magtapat tong mga boss, tong washer na to at saka tong ito. Pag mag-start tayo, mag-contact silang dalawa at magbibigay siya ng kuryente papunta doon sa starter. Tatawid tong contact niya. Itong dalawa ay magsalubong ito. Bibigyan siya ngayon ng contact nitong washer. Ngayon ang nangyayari mga boss, kaya minsan ay nag-i-start siya habang tumakbo ay natanggal tong spring niya dito, ay yung circlip sa spring dito. Meron yung circlip yan dito mga boss para hindi nakaangat tong washer. Yung washer na to ngayon ay napudpud na siya mga boss. Ito yung washer niya, pudpud niya. Kaya nung kinabit ko kanina, napansin niyo mga boss, pagkabit ko pa lang sa wire ay nag-i-start na kaagad mga boss. Ibig sabihin mga boss ay may problema tong relay na to. Ngayon, gawa na natin ng paraan mga boss para mapa-start siya na wala mo ng relay. Ang gagawin ko dito mga boss ay maglagay ako ng wire. Bakit ayaw siya mag-start? Itong galing sa paano natin malalaman na galing tong puntang starter ay subukan natin mga boss. Start natin sa sasakyan, meron siyang 11.9 volts. Bakit pag nilagyan natin ng load papuntang starter ay 6 na lang siya. Ngayon, lagyan ko to ng wire, itong galing sa ignition. Tapos magkakabit tayo ng wire. Itong wire na itong kinabit ko
ay install natin doon sa starter. So mga boss, itong wire na to na galing sa ignition switch, ikabit ko dito sa papuntang starter mga boss. So yan, yan. Yung kanina galing to sa ignition switch na wire, ayaw niyang mag-start. 6 lang ang dumating dito papuntang starter. Ngayon nag-direct ako ng wire ito galing din doon mismo sa ignition switch papunta dito sa starter. Kung mag-start siya mga boss, ha, subukan natin sa kanya dito pag naka-direct yung wire. Kung under siya mga boss, ibig sabihin may problema yung wiring niya. Ako ng relay para okay ito mga boss at mapa-under natin ng 1 click mga boss, kasi gusto ng may-ari ay mabalik dun sa dati, dun sa susian. Ayaw niya ng direct na start mga boss, at kakabit ko to sa starter relay. Sa pagkakabit naman nito mga bossing, itong isang wire hindi ko nagagamit sa kung ano to, 87A to mga boss. Hindi ko na yan gagamitin. Ang gagamitin ko lang 30, 85, tapos 87, tapos 86. Ang sa 30 mga boss ay automatic na yan dito sa battery na positive. Yan mga boss. So, nilagyan ko ng fuse. Tapos naman sa 32 mga boss, kulay blue. Tapos naman pag ground naman mga boss sa bus relay or sa socket ay kulay puti mga boss. Itong number 85. Ang 85 mga boss ay doon yan sa negative ng battery, ay direkta doon sa negative. Ito na namang 86 mga bossing, itong 86 na to, ito kulay itim na may stripe na blue sa socket nya, ay kinabit ko doon papunta sa galing to sa ignition na wire. Itong wire na to galing sa ignition. Pag pinapaandar natin sa sasakyan na ito yung magbibigay ng kuryente mga boss galing dun sa ating susian. Ngayon tatlo na tayo nakabit mga boss. Ang pang-apat mga boss ay ang 87 na to, dilaw. Yung dilaw na yan ay papunta yan ng starter ito. Itong wire na to mga bossing. Ganun lang mga boss pagkabit ng release sa ating mga starter. Yan boss, nakuha nyo ng maigi. Ang 87 papunta ng starter, tapos ang 86 galing doon sa ignition switch na wire, tapos ang 85 ay ground papuntang battery, tapos ang 30 mga boss, itong 30 na to ay galing sa battery. Lagyan nyo ng fuse para safety mga bossing. Ngayon mga boss ay pa-start na natin kasi hindi ko na videohan pagkabit, walang nag-video. Ay tinuturo ko lang sa inyo yung paano magkabit or maglagay ng relay sa ating mga starter mga boss. Mga boss, start na natin. Tayo sa ignition switch. Start natin mga bossing. Yan mga boss, ay nag-i-start na siya. Hindi ka tulad kanina mga boss ay nag-click lang siya. Yan mga boss, okay na. Ganun lang magkabit ng relay mga boss. Hindi siya manonood mga boss, at see you in the next vlog mga boss, at don't be a parts changer.